Sa sandaling tumawid si Ramon sa tarangkahan ng napakalawak na mansyon, parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng karangyaan, ang marmol na sahig, ang tila walang katapusang hardin, ang mga post ng ilaw na mas mahal pa kaysa sa buong bahay na inuupahan niya kasama ang kanyang anak. Ngunit wala na siyang pakialam sa ganda ng paligid. Ang tanging nasa isip niya ay ang larawan na nakita niya sa social media, ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Lila, nakasabit sa loob ng mansyon ng isang bilyonaryo. At iyon ang dahilan kung bakit narito siya ngayon, kahit nanginginig ang tuhod at parang dudurog sa kaba ang kanyang dibdib. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng malamig ngunit magalang na ngiti ng isang matandang butler. "Kayo po ba si Ramon?" tanong nito, tumango siya, kahit nanunuyo ang lalamunan. "Nandito po ba ang may-ari?" "May kailangan po akong itanong." "Napakahalaga." "Sumunod po kayo sa akin," sagot ng butler, at dinala siya sa isang mahabang hallway na puno ng mamahaling painting at antigong ilaw. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Ramon. Habang naglalakad sila, napansin niyang may ilang pamilyar na bagay sa paligid, mga bulaklak na madalas bilhin ni Lila, isang uri ng pabango na hilig nitong gamitin, at kahit ang kulay ng kurtina ay kapareho ng pinili nilang mag-asawa noong araw. Mas lalo siyang kinabahan. Ano ang koneksyon ng lugar na ito sa kanyang asawa? Bakit parang kilalang-kilala ng bahay ang bawat detalye ng isang babaeng matagal nang wala? Sa dulo ng hallway, bumungad ang isang malawak na silid na may sahig na gawa sa kahoy at salaming pader na tanaw ang buong hardin. Naroon ang bilyonaryo, isang lalaking nasa huling 40, nakasuot ng simpleng puting polo at relo na siguradong mas mahal pa kaysa sa buong kinikita ni Ramon sa isang taon. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatahimik sa kanya. Kundi ang ekspresyon ng lalaki, hindi mayabang, hindi malamig kundi puno ng bigat, parang may dala rin itong sariling sugat. "Tuloy ka," sabi ng lalaki. "Ako si Adrian." Hindi nagkamali si Ramon. Ito ang taong nakita niya sa litrato, katabi ng larawan ni Lila, parang binabantayan ang memorya nito, huminga ng malalim si Ramon. "Pasensya na kung nanggugulo ako. Pero kailangan kong malaman," humigpit ang kanyang hawak sa bag strap, "bakit may larawan ng asawa ko sa bahay mo? Sino ka ba sa kanya?" Tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Tila kaya mong marinig ang lagaslas ng hangin mula sa mga bintana. Sa wakas, lumapit si Adrian sa isang mesa sa gilid, kumuha ng isang frame, at iniabot iyon kay Ramon. Ganoon pa rin ang larawan, si Lila, nakangiti, tila masayang masaya. Pero mas malapit ang kuhang ito, mas malinaw ang saya sa mga mata niya. Pakiramdam ni Ramon ay binibiyak ang puso niya habang tinititigan iyon. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo," mahina ngunit tapat na sabi ni Adrian. "Pero matagal ko na siyang kilala. Mas matagal pa kaysa sa akala mo." Nalaglag ang balikat ni Ramon. "Ano ibig mong sabihin?" Umupo si Adrian at tinuro ang isa pang upuan. "Maupo ka." Mahaba-haba ang kwentong ito. Pero nanatiling nakatayo si Ramon, parang natatakot na kapag umupo siya ay mawawala ang lakas ng loob niya. Nagpatuloy si Adrian. "Bata pa ako noon. Mga 15 taon lang ako nang una kaming magkita ni Lila. Hindi kami magkarelasyon kung iyon ang iniisip mo. Pero siya ang unang taong tumulong sa akin noong wala akong direksyon sa buhay." Napangiti siyang mapait. "Noong hindi pa ako bilyonaryo, noong isa lang akong batang pag-alagala sa lansangan matapos mamatay ang mga magulang ko, siya ang nagbigay sa akin ng pagkain. Siya ang nakausap ko noong gabi na pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay." Parang may humampas sa dibdib ni Ramon. Hindi niya inakalang ganoon pala ang nakaraan ng taong nasa harap niya. "Nagkasalubong kami ulit pagkalipas ng ilang taon," dagdag ni Adrian. "College na ako noon. Siya naman, nagtatrabaho na para matulungan ang pamilya niya. Hanggang sa nagtagpo kami ng ilang beses pa at lagi niya akong tinutulungan kahit hindi niya alam na yung batang tinulungan niya noon at yung binata na nakakasama niya sa CAF ay isa pala." Hindi niya sinabi sa akin, bulong ni Ramon, "Hindi alam kung ano ang mararamdaman. Hindi mo alam kasi ayaw niyang magmukhang may ginagawang kabutihan na dapat ipagyabang. Ganoon siya, hindi ba?" Umiti si Adrian na tila may pait at saya. Hanggang sa isang araw, nagkausap kami ng masinsinan. Sabi niya, may minamahal na siyang lalaki, ikaw yon. Sinabi niya sa akin na masaya siya. At doon ako tuluyang umatras. Nawala ako sa buhay niya. Masaya ako para sa kanya. Napalunok si Ramon. Hindi niya alam ang bahaging iyon ng buhay ng asawa niya.
Hindi niya alam na meron itong lihim na kasaysayan sa ibang tao, hindi bilang kapareha, kundi bilang tagapagligtas. Totoo ba lahat yan? Usisa niya, kahit nanginginig ang boses. Tahimik na tumayo si Adrian at dinala si Ramon sa dingding kung saan nakasabit ang maraming larawan. Isa-isa niyang itinuro ang mga ito noong high school ako. Ito noong nagtagpo kami ulit sa CAF. Ito noong tinulungan niya akong pumasa sa finals kasi mahina ako sa math. Ito noong nagpaalam ako sa kanya at sinabi kong huling beses ko na siyang guguluhin. At sa bawat larawan, naroon si Lila, nakangiti, parang taglay ang kabutihang lagi niyang ipinapakita, kahit sa mga estranghero. Akala ko nakalimutan niya ako, bulong ni Adrian. Pero bago siya mawala, ipinadala niya sa assistant ko ang isang sulat. Kinuha ni Adrian ang isang maliit na sobre at iniabot kay Ramon. Para raw sa kaibigang hindi niya nakitang muling ngumiti. Nanginig ang kamay ni Ramon habang binubuksan ang sobre. Kilala niya ang sulat kamay ni Lila, bilog, malambot, at palaging may malaarko sa dulo ng bawat letra. Adrian, nakasulat, sana masaya ka. Sana nagawa kitang tulungan noon sa panahong kailangan mo ng kaibigan. Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon, pero sigurado akong malayo na ang narating mo. Kung sakaling maalala mo ako, gusto ko lang malaman mo na nagpapasalamat ako sa iyo dahil ikaw ang unang nagpakita sa akin kung paano maging matatag. Napakapit si Ramon sa dibdib niya. Parang hinihigop ng mundo ang lahat ng lakas niya, kaya nasa mansyon ko ang larawan niya, mahinang sabi ni Adrian. Hindi dahil mahal ko siya bilang babae, kundi dahil utang ko sa kanya ang buhay ko. At gusto kong lagi kong maalala ang taong nagbigay ng pag-asa sa isang batang nawalan ng lahat. Hindi na napigilan ni Ramon ang pagpatak ng luha. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit, mainggit, o matuwa. Pero sa dulo, isa lang ang naramdaman niya, pride. Ibang-iba ang pananaw niya ngayon sa asawa niya. Mas malaki pala ang mundong ginagalawan nito, mas malaki ang puso nitong hindi niya lubos na nakilala habang buhay pa ito. Salamat, mahina ngunit totoo niyang sabi. Pinakita mo sa akin ang bahagi niya na hindi niya nasabi. Mas minahal ko siya dahil doon. Dapat lang, sagot ni Adrian. Dahil hindi lahat ng tao nag-iwan ng bakas na kasing linaw ng iniwan niya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mansyon na puno ng alaala, dalawang lalaking parehong minahal sa iba't ibang paraan ang isang babae ang nakatayo, parehong sugatan, parehong nagpapasalamat, at parehong handang dalhin ang alaala ni Lila sa magkaibang direksyon ng kanilang mga buhay.